Hindi lahat ng kwentong nakakatakot ay gawa ng mga multo, aswang o engkanto. Karaniwan ay kapwa-tao rin ang nagdudulot ng kapahamakan sa atin. Kaya nga madalas, mas nakakatakot pa ang mga buhay kesa sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, Sir Neb. Itago niyo po ako sa pangalang Caroline. Matagal ko nang pinag-iisipan kung isi-share ko itong kwentong ito. Kasi sa totoo lang ay trauma para sa akin. Pero mahirap makalimutan ang ganitong karanasan, Sir Neb. Kaya nagpasya akong ibahagi na lang sa mga tagapakinig para kapulutan din ang aral. Sigurado ako na meron ding makaka-relate dito, na gaya kong naging biktima ng isang taong mapagsamantala. Medyo matagal na ito, Sir Neb. Elementary pa lang ako. Pero malinaw na malinaw pa rin sa akin ang bawat detalye ng pangyayari. Graduating ako noon sa grade 6. May teacher ako na malapit sa akin. Simula pa man nung maging teacher ko siya sa grade 5 sa subject na math. At naging advisor nga namin pagtungtong namin ng grade 6. Tawagin na lang po natin siyang Mr. P dahil alam kong magiliw nga siya sa akin, kaya hindi ko binibigyan ng ibang kahulugan yung palaging pagtitig niya sa akin at paghawak-hawak sa kamay at balikat ko. Kahit yung mga kaklase ko ay napapansin na rin ang kakaibang trato sa akin ni Mr. P. Tinutokso nga nila akong teacher's pet. Paborito raw kasi ako sa lahat ng estudyante. Isang beses po, Sir Neb, ay pinapunta ako ni Mr. P sa bahay nila. Bilang ako yung sekretary ng klase namin, ay may kailangan daw kaming gawin na activity para sa school. May ipapasulat daw siyang report. Siyempre pumayag ako dahil pinagkakatiwalaan ko noon si Mr. P. Walang ibang tao sa bahay nila kundi siya lang. Sabi niya umalis yung mga kasama niya sa bahay. Hindi na ako nag-usisa kasi bata pa ako noon. Kaya kung ano lang ang sinabi sa akin, ayun lang. Pinaupo muna niya ako at sabi magmemeryenda muna raw kami bago namin gawin yung report. Habang nagmemeryenda kami ay panayang tapik niya sa balikat ko. Kumain lang daw ako ng kumain. Tapos tinatapik din niya ako sa hita. Nakashort pa naman ako noon kaya nahahawakan niya mismo yung hita ko. Hindi ko pa rin yun binigyan ng mali siya dahil teacher ko naman siya. Nagtaka ako nung buksan niya yung TV nila sa sala at nilagay sa malakas yung volume. Ang alam ko gagawa kami ng report. Bakit kami manonood? Sabi niya i-relax ko lang daw muna ang isip ko para hindi ako ma-stress kasi medyo mahaba daw ang ipapasulat niya sa akin na report. Kinakabahan na ako nun. Tinabihan niya ako sa upuan tapos panay ang kwento niya. Dahil malakas nga yung volume ng TV kaya nilalapit niya yung bibig niya sa tenga ko dahil hindi ko masyadong marinig yung sinasabi niya. Tapos yung isang kamay niya, dinantay niya sa hita ko. Nagsimula akong pagpawisan sa kaba kaya nagdahilan ako. Sabi ko baka pwede muna akong umuwi kasi sumasakit yung tiyan ko. Mukhang napasama pa yung dahilan ko dahil hindi niya ako pinayagan. Sa halip ay kumuha siya ng pamahid at siya mismo ang nagpahid noon sa tiyan ko. Sabi ko ako na, pero nagpumilit siya. Siya na raw ang bahala. Dahan-dahan yung pagpahid niya. Yung kamay niya, Sir Neb, nakakaabot na sa mas mababang bahagi ng pusod ko. Malapit na dun sa ano ko. Nung ipapasok na niya yung kamay niya sa loob ng short ko, doon na ako napatayo. Sabi ko tama na. Hindi na masakit yung tiyan ko. Lalo akong natakot nang hilahin niya ako paupo. Hindi na ako nagdalawang isip, Sir Neb. Natakot na talaga ako kaya kumawala ako sa kamay ni Mr. P at tumakbo papunta sa pintuan. Kaso nakalak yun. Hindi ko alam kung paano buksan. Paglingon ko ay palapit na siya sa akin. Sabi niya kumalma lang daw ako. Tataasan daw niya yung grade ko basta pumayag lang ako sa gusto niya. Siyempre ayoko pa rin. Kaya bago pa niya ako mahawakan ulit ay lumusot ako sa braso niya at tumakbo paakyat sa hagdan
habang sumisigaw ng tulong. Sinundan niya ako nang hindi siya tumatakbo. Bahay niya yon, kaya alam niya na kahit saan ako tumakbo ay makikita pa rin niya ako. Narinig ko pang sinabi niya, huwag ko raw ubusin ang lakas ko sa pagtakbo at pagsigaw. Wala naman daw makakarinig dahil malayo ang bahay niya sa kapitbahay. Tapos may gate pa sila. Bibigyan naman daw niya ako lagi ng baon. Wala daw makakaalam ng gagawin namin, kaya pinipilit niya talaga ako. Pumasok ako sa isang bukas na kwarto, tapos nilock ko yon. Sumiksik ako sa isang sulok habang namumutla at pawis na pawis sa sobrang nerbiyos. Naghahalo na yung luha at pawis ko. Maya-maya lang ay narinig kong binubuksan na niya yung pinto ng kwarto. Sigurado may susi siya. Umiiyak na ako nun. Hindi ko alam ang gagawin ko nung mga sandaling yon, Sir Neb. Tinignan ko yung bintana. Masyadong mataas para talunin ko. Hindi ko kaya. Wala rin akong makita ron na pwede kong ihataw sa kanya. Ang ginawa ko, nagpunta ako sa pintuan. Pero hindi ako nakatayo. Ang balak ko ay lumusot sa ilalim niya pagbukas niya ng pinto. Ganoon nga yung ginawa ko. Kaso sablay. Nahawakan niya ako sa damit, kaya natumba ako at napahiga sa sahig. Natuwa pa siya nung makita akong nakahiga. Kitang-kita ko sa mukha niya yung pagnanasa sa akin, Sir Neb. Tuluyan na siyang papatong sa akin noon. Mabuti na lang at naisipan kong gumulong, kaya nakaiwas ako. Sabay tayo at takbo ulit. Pababa naman ang hagdan. Nagagalit na si Mr. P sa akin. Masyado ko raw siyang pinapahirapan. Hindi naman daw siya masamang tao. Isang pabor lang daw ang hinihiling niya. Napunta ako sa kusina, Sir Neb. Kaso wala akong makitang patalim o ano. Pero may nakita akong maliit na bintana na natatakpan ng kurtina. Tingin ko kasya ako ron. Nagmamadali kong siniksik yung sarili ko at nagpatihulog. Doon lang ako nakahinga ng maluwag nung maramdaman kong hindi ako masyadong nasaktan sa pagbagsak at kaya ko pang makatakbo kahit nangangatog na yung mga tuhod ko at nanginginig ang buong kalamnan ko sa sobrang takot. Nung malaman ng nanay ko ang nangyari ay galit na galit ito. Wala na akong tatay, Sir Neb, kaya si nanay na lang ang kasama kong nagreklamo sa barangay. Pero Sir Neb, hindi na namin nakaharap si Mr. P dahil nabalitaan na lang namin na nagpakamatay ito. Hindi nakayanan yung pagkalat ng balita sa pagiging pedo niya. Kung may iba siyang naabuso bago ako, hindi ko po alam. Pero laking pasasalamat ko na lang na hindi niya nagawa yung gusto niya sa akin. Dahil hindi ako nasiraan ng loob kahit bata pa ako nun. Pero kahit maayos ko namang dinala yung experience ko na yon, dinala ko pa rin yung takot hanggang sa pagtanda ko. Magandang araw mga kapasta. Tawagin niyo po akong Teacher Meng. Matagal din po akong nagturo dito sa San Roque National High School. Kung kailan naranasan ko ang isang pangyayaring nagbigay sa akin ng sobrang takot. Graduation day noon. Umaga nang makatanggap ako ng text mula sa isa sa mga estudyante ko. Humihingi siya ng tulong. Tulungan ko raw siya kasi kinulong daw siya ng tatay niya sa kwarto. Hindi raw siya makaka-attend ng graduation kapag hindi siya nakalabas doon. Pero wag daw akong tatawag ng pulis kasi lalong magagalit yung tatay niya sa kanya. Hindi ako makapaniwala sa nabasa ko sa text kaya sinubukan ko siyang tawagan. Itago na lang natin siya sa pangalang Philip. 16 years old siya nun. Pero nung hindi niya sinasagot yung tawag ko, nag-text ulit siya at sabi wag daw akong tumawag dahil malalaman daw ng tatay niya na nasa kanya yung cellphone niya at humihingi siya ng tulong. Kung pwede raw puntahan ko lang siya. Ako lang daw mag-isa kasi ako lang ang pinagkakatiwalaan niya. Sobra akong nabahala sa sinabi ni Philip. Nag-alala rin ako para sa kanya kaya sinunod ko ang sinabi niya. Natulungan ko siya ng ako lang mag-isa. Pero ang ginawa ko noon, tinext ko yung tito ko at yung isa sa mga kasama kong teacher para sumunod sa pupuntahan ko. Siyempre hindi naman ako pupunta doon nang wala akong backup kahit papano. Yun nga lang, pareho silang hindi sumagot sa message ko. Habang papunta ako sa bahay ng estudyante ko,
ay tuloy ang komunikasyon namin sa text. Tinanong ko siya kung may bintana ba sa kwarto na pwede niyang talunan at kung ano-ano pa ang tinatanong ko. Sabi niya pwede raw akong dumaan sa mismong pintuan ng bahay kasi narinig niyang umalis ang motor ng tatay niya kaya walang tao sa kanila. Kunin ko raw ang susi ng kwarto sa altar na siyang laging pinaglalagyan ng susi ng tatay niya. Hindi ko na naisip itanong kung bakit siya kinulong sa kwarto ng tatay niya sa mismong graduation day. Basta ang nasa isip ko ay matulungan siya na makalabas doon. Patuloy pa rin akong kumukontak sa mga kakilala ko na pwedeng tumulong sa akin. Pero wala talagang nagre-reply. Nung marating ko yung bahay nila ay nadatnan ko ang katahimikan doon. Mukhang walang tao. Bukas ang pintuan nila kaya marahan kong inihakbang yung mga paa ko papasok sa loob. Tinawag ko si Philip para malaman ko kung alin sa dalawang pinto ang kwarto niya. Sumagot naman siya kaya natukoy ko kung saan siya. Tapos hinanap ko yung altar na sinasabi niya. At tama nga, may susi nga roon. Nung nabuksan ko yung pinto ng kwarto niya, bigla na lang niya akong hinila sa loob at sinikmuraan. Namilipit ako sa sakit. Noon ko naisip na palabas lang ni Philip ang lahat. Hindi talaga siya nakakulong sa kwarto, kundi sinadya niyang mahulog ako sa patibong niya. Inamin niya mismo yon habang nakadagan siya sa akin. Ang sabi pa niya matagal na raw niya akong gusto, pero ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa akin dahil perfect daw ang pagkakataon. Alam daw niya na mag-aalala ako at sinamantala niya yon. Natulala na lang ako habang sinasabi niya sa akin yung mga yon. Nangangamoy alak din si Philip kaya alam ko na isa yun sa dahilan kaya ganoon kalakas yung loob niya. Tinulak ko siya kaya pansamantala akong nakawala sa mga bisig niya. Pero nahila niya ako sa buhok at inulit ang pagsuntok sa tiyan ko kaya muli akong napahiga sa kama. Sobra-sobra ang nervyos ko nun. Malaki ang tanda ko kay Philip pero malaking bulas ng lalaki siya kaya kayang-kaya niya ako. Nagmamakaawa ako sa kanya na palabasin na lang ako at walang makakaalam ng ginawa niya. Tumawa lang siya, Sir Neb, na parang demonyo at sinabi sa akin na magugustuhan ko ang gagawin niya at ako mismo ang kusang mananatili roon kasama siya. Sa sobrang takot ay nagsisigaw ako at pilit ko mawala. Buti na lang at narinig ko yung ugong ng motor. Naisip kong dumating na yung tatay niya at meron ng sasaklolo sa akin. Ganun nga yung nangyari, Sir Neb. Nagulat yung tatay niya at tinulungan akong makaalis doon. Maya-maya ay dumating din yung mga tinext ko kanina. Nakita ko pang binigwasan ng tatay niya si Philip. Yung tito ko nga ay muntik ding binugbog si Philip pero pinigilan ko na lang. Ito pa ang nakakaloka, Sir Neb. Pinalabas ni Philip na may sikreto daw kaming relasyon at ako ang kusang nagpunta roon. Hindi naman siya pinaniwalaan ng tatay niya, lalo na nung pinakita ko yung conversation namin sa text. Kaya ganun na lang ang paghingi sa akin nito ng dispensa. Nagmakaawa rin na wag nang ipapulis yung anak niya. Hindi umattend ng graduation si Philip, habang ako ay parang lutang nung hapon ding yon. Hindi ako makapaniwala na magagawa sa akin yon ng estudyante ko. Sir Neb, magandang araw po. Ang kwentong gusto kong ibahagi sa inyo ay nangyari po noong second year high school ako, sa dati kong school na hindi ko na lang po babanggitin. Ako po si Alexis. Tahimik lang akong estudyante. Hindi man nakakasama sa top pero nakapokus pa rin ako sa pag-aaral. Kabaliktaran ko yung seatmate kong si Rodolfo. Maingay at laging pabida. Sa totoo lang, Sir Neb, ay asar talaga ako sa kanya kasi napakaingay. Pero alam ko naman na meron siyang pinagdaraanan. May tatay siya na lagi siyang binubugbog. Pati nga yung nanay niya ay binubugbog nito sa tuwing malalasing. Kaya pilit kong inuunawa na baka tinatakpan lang niya ng peking saya yung mga luha sa mata niya. Isang araw, Sir Neb, hindi ko inaasahan na may pangyayaring magiging daan para maging magkaibigan kami ni Rodolfo. Isang pangyayaring nakakatakot at naglagay sa aming magkakaklase sa peligro. Biyernes ng hapon noon, isang subject na lang uwian na.
Habang nagsusulat si Ma'am Deborah sa blackboard, ay biglang pumasok sa room namin yung isang lalaki. Napalingon kaming lahat. Pamilyar sa akin yung lalaki. Parang nakikita ko ito dati na sumusunod kay ma'am tuwing uwian. At nung hapon nga na yon, ay bumungad ito sa classroom namin na parang nakainom. Iba kasi yung aura, Sir Neb. Sabihin na nating lasing talaga. Nagulat din si Ma'am Deborah nung malingunan niya yung lalaking tinawag niyang Marlon. Tinanong niya kung anong ginagawa nito roon. Sinabi ng lalaki na gusto siya nitong makausap. Hindi naman pumayag si ma'am kasi hindi pa naman tapos yung klase namin. Nilapitan niya yung lalaki sa pintuan at saka pinapalabas. Pero nagpupumilit yung lalaki. Dahil malapit ako sa kinatatayuan nila, kaya narinig ko yung sinabi ni ma'am sa mahinang boses. Pilit niyang pinapaalis si Marlon. Tapos na raw sila kaya wala nang dapat pag-usapan. Pero mukhang nagalit yung lalaki sa kanya. Hinawakan siya sa braso ng mahigpit. Kinabahan ako kasi hindi na tama yung ginagawa ng lalaki kay ma'am. Nagkakatinginan na kami ng mga kaklase ko. Tapos pilit binabawi ni ma'am yung braso niya. Kaya lang natigilan siya nung labasan siya nito ng patalim na nakatago lang pala sa likuran ng pantalon niya. Natakot si ma'am. Alam kong hindi lang para sa sarili niya kundi para sa amin. Kaya sinenyasan kami na lumabas ng classroom. Ang kaso, Sir Neb, nakita ng ex niya yung ginawa niyang pagsenyas. Kaya nagmamadali itong humarang sa pintuan. Sinabihan kaming bumalik sa mga upuan namin at manahimik. Tsaka niya nilock yung pinto. Nung mga sandaling yon, Sir Neb, yung maingay na si Rodolfo ay nawalan ng imik. Kita ko sa mukha niya yung nerbiyos. Binalingan ulit nung lalaki si ma'am. Sabi niya kung hindi raw babalik si ma'am sa kanya, walang ibang lalaki ang makikinabang dito. Sabi naman ni ma'am, papayag na raw siyang makipag-usap. Pero pagkatapos na lang daw ng klase at hindi doon. Hindi naman pumayag yung lalaki. Hindi raw siya utu-uto. Bigla na lang niyang hinila yung buhok ni ma'am at sinabing kailangan nitong sumama sa kanya. Doon na kami nagkagulo. Kaming mga lalaki ay tumulong kay ma'am. Inawat namin yung ex niyang si Marlon. Pero napaatras kami nung sa amin naman ito tinutok yung hawak niyang patalim. Si Rodolfo ay nasa isang sulok at nangangatog sa takot. Sinubukan ni Ma'am Deborah na agawin yung patalim ng ex niya, pero nasugatan lang yung kamay niya sa pag-agaw. Hindi pa uso noon yung pagdadala ng cellphone sa school, kaya wala kaming mahingan ng saklolo. Nagkataon pa na yung room namin ay nasa pinakadulong bahagi ng building at ang katabi ay science room na madalas bakante. Nagpatuloy ang komosyon sa pagitan ni Ma'am Deborah at Marlon. Kahit nasugatan ay nagpumilit pa rin yung teacher namin na makuha yung patalim ng lalaki. Malapit sila sa pintuan kaya walang makapagbukas ng pinto para makalabas at makahingi ng tulong. Nag-iiyakan na yung mga classmates naming babae kaya binalaan kami ni Marlon na huwag lumikha ng ingay. Kung hindi ay papatayin niya kami. Sinasabi niya yon habang pinipilipit niya yung braso ni ma'am. Nanlaban si Ma'am Deborah. Kinagat niya yung kamay ni Marlon. Mabubuksan na sana niya yung pintuan pero mabilis din siyang naabutan nito at inundayan ng saksak. Napasigaw kaming lahat, Sir Neb. Napakabata pa namin para makita yung ganoong senaryo. Mula sa likuran ay isang malakas na hampas ng bangko ang tumama sa ulo ni Marlon. Nagulat ako dahil si Rodolfo ang gumawa nun. Gigil na ipinagpatuloy niya ang paghampas ng nabaling upuan doon sa lalaki hanggang sa matumba ito at magdugo yung ulo. Yung ibang kaklase namin nakalabas na ng room at humingi ng tulong. Habang ako naman ay inawat na si Rodolfo na nanginginig yung mga kamay. Sabi ni Rodolfo, Sir Neb, parang nakita niya yung tatay niya sa lalaki na madalas ding bugbugin ng nanay niya. Kaya niya nagawa yon. Hindi na raw niya makaya. Sinikap kong pakalmahin si Rodolfo hanggang sa magdatingan na yung iba pa naming mga guro at yung principal. Pati na rin yung gwardya
na sinisisi nila kung bakit nakapasok yung lalaki na may patalim. Sir Neb, matapos ang insidenteng yon, habang nagpapagaling si Ma'am Deborah sa ospital, kami naman ay sumailalim sa psychological therapy dahil sa trauma na inabot namin. Yung ex ni Ma'am na si Marlon ay nakulong din agad. Hindi ko na nabalitaan kung kailan ito nakalaya.